ang agent po ng pananakot, Sinigo. Tinatakot yung mga Filipino, pati yung ating military, siya yung commander-in-chief. Yung mga minions, mga kababayan ng China at ni Mao Diggs dito po sa ating bansa, nag-intensify sila ng kanilang mga pananakot. Fear-mongering ang linya mga kababayan ng kanilang propaganda, makikipagira na daw po si President Bongbong Marcos sa China. May ganon, mga kababayan. Walang ganon pong agenda yung ating Pangulong Bongbong Marcos na makipaggira. Kumbaga ini-engage niya mga kababayan, yung mga bansa tulad ng mga karatig bansa natin in the South China Sea o in the ASEAN, America and Europe, Japan, India, Australia. Ang mitiin ng ating Pangulong Bongbong Marcos is to maintain peace, hindi para girahin po yung China. Ayan po yung kanyang mensahe nang pumunta siya sa Czech Republic. President Ferdinand R. Marcos has secured Czech Republic support on the South China Sea issue, which said rules-based order must be respected in ensuring a free and open South China Sea in every nation's interest, or is every nation's interest anya. Madaling sabi, mga kababayan, yung ating Pangulo, kinukuha niya yung suporta ng mga bansa sa buong mundo at nakuha naman niya po para matigil sa pagsasamantala po dito sa South China Sea, including yung territory na natin nitong China. Pero ang pinapalabas ng mga minions ni Mao Diggs at ng China, papasok na daw sa gira yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag gayong nagpapaniwala, mga kababayan, that is the line of propaganda ni Xi Jinping. Kasi yan po ang kanilang doktrina, intimidation. Hindi lang po akong naniniwala sa ganong doktrina, mga kababayan, na sinusundan ng China. Maging si Senior Associate Justice Antonio Carpio, yun din po yung sinasabi niya. Ang strategy po ng China, manakot ng manakot, para po tayo umatras. At ang nakakalungkot, ang spokesman nila rito, si Mao Diggs. At sa 6 years, mga kababayan, na kanyang pamumuno, talagang lumala po. Gusto nang ipamigay yung lahat. Ganon yung nangyari. Ito sa isa sa mga mga minions, mga kababayan, kilala ninyo? Yan, sabi rito, Senator Amy Marcos, ilabas mo na ang nangyayari ngayon sa Ilocos Norte. Ginagamit nila si Senator Marcos kasi si Amy Marcos po, pro Duterte. Kaya ginagamit ng mga minions ni Mao Diggs po sa propaganda. Sabi ng isa pa rito, reaction doon sa post ni Mr. Sasot, Senator Amy R. Marcos, maawa kayo sa bayan dahil sa kabubudol mo kay BP Sara. Sooner or later, wala na pera ang kaba ng bayan. The Philippines maraming magugutom. This country will end up like Haiti. Masakit man. Papunta na tayo dyan. Magsalita ka na. Kukurituin ko yung baba mo kung may war man. According to BBM, ready na siya as an asylum place ng mga taong di pwede sa war. Any plans? Are we going to US, Japan, etc.? Baka di tayo acceptable cause of the food crisis and healthcare, etc. OMG, BBM, nasa eroplano tayo, pulbos lahat, labas. War is not solution. Di ako kampi sa Duterte, at least they are thinking of our safe and their reasoning. Kita ninyo mga kababayan, tumitindi yung fear-mongering na mga minions ng China at ni Mao Diggs. Tinatakot po yung sambayan ng Pilipino. Ito pa, reaction dito sa aking video. Ito yung topic ko tungkol sa billion pesos na investment deals na nakuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa
Germany at Czech Republic. Sabi rito ng mga taga Fenta Kingdom, ari nawa magmaterialize mga bilyon na yan kahit may nakaambang gera. And BBM's war against China, the country must put its best as the liners to achieve the best as outcome for the country. DDS, shut up. Hindi kayo ang best. The BBM supporters are the best. And then, the kakampings, yellows left. They should be the frontliners. And I am proud of their expressed intentions to be at the front lines of BBM's war against China. You have my 100% support. So, ang post niya, sarcasm po, panunuya. So, yun ang mga pinapakalat nila mga kababayan na propaganda na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay makikipagira sa China. Wala pong ganon, mga kababayan. Kumbaga, hindi po tayo magsisimula ng gera. Ang China po, gusto lang tayo na takutin ng takutin para kahit hindi sila magpaputok, isurrender na natin ang ating territory sa kanila. Intimidation po yung kanilang strategy. Pero ano anya Mr. Maravillas? Kayang makipagyera ng China? Ang China po, mga kababayan, ang nuclear warheads nila, 500 pa man lang po. Ang mga kaalyado natin, mga kababayan, more than 5,000 or close to 6,000 nuclear warheads ang hawak na armas na lahat sila kaalyado natin. Ang Amerika lang alone, 5,500 nuclear warheads. Isusugal ba ng China ang kanilang existence po at ang kanilang progress na alam nila pag ginawa nila, mga kababayan, maaabo ang kanilang buong bansa? Ubos ang lahat ng Chinese sa mundo. Kaya po, ang ginagawang strategy po ng China, pananakot. Iparinig ko sa inyo, mga kababayan, yung interview ni Christian Isguera, yung taga-dating ANC po na journalist, kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ganon din ang kanya pong mga sinasabi tulad ng ating mga pinupunto po rito. Kaya huwag kayong magpapaniwala, mga kababayan, sa propaganda line nitong mga minions ng China, lalo na po si Maudigs. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax, Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients po, try nyo lang po ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. O ito pong military exercise siguro na ginagawa ng ating armed forces ang ginagamit ng mga pro-China propagandista para takutin yung ating mga mamamayang Pilipino na magkakagira na. Dati na po natin yung ginagawa kasi siyempre magpapractice yung ating armed forces kasi nag-acquire po tayo ng mga bagong gamit para po sa armed forces modernization. Ginagamit po sa panakot. Ito siya mga kababayan, published by Manila Bulletin. Sabi dyan, members of the Philippine Army conduct a live fire exercise of the newly acquired autonomous truck-mounted howitzer system or ATMOS, 155 self-propelled guns, and M119, 105mm howitzer during the Combined Arms Training Exercise or KTEX, Katihan, Battle 2, period at Camp O'Donnell in Capas, Tarlac on Friday, March 15. KTEX Katihan is the first ever large-scale exercise that aims to enhance the overall effectiveness of the military and further establish a secure and stable foundation for national defense. So natural lang po na practicein yung paggamit po nito kasi bago nga po, ginagamit ito sa black propaganda po ng mga minions ni Maudix. Tinatakot yung mga Filipino sa pamamagitan ng pagpo-post sa mga social media accounts nila na makikipagira na daw si President Bongbong Marcos sa China. At sinasabihan si Senator Amy Marcos ni Mr. Sasot na sabihin daw kung ano nangyari na sa Ilocos. What? Huwag kayong nagpapapaniwala, mga kababayan, sa kanila. Pinapractice po. That is normal. Kasi bagong dating, parte ng Armed Forces Modernization, alangan man pagdating ng mga supplies, ng mga armas po, pabubulukin lang natin sa mga kampo. Hindi sasanayin yung ating mga sundalo sa paggamit kung paano gamitin yung mga tangke, yung howitzer system. Di po ba? Pero siyempre mga kababayan, kung lumusob dito sa atin ang China, anda tayong dumipensa. Yun ang rason kung bakit tayo may modernization at ikot ng ikot sa iba-ibang bansa na kaalyado natin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. We should defend our country, and that is the mandate of our President at ng ating mga mamamayang Filipino. That is our obligation to defend our country. Lagi natin pong kinakanta sa lupang hinirang, sa manlulupig di ka pasisiil, ang mamatay nang dahil sa'yo. Tama po? Pero ang China po, tulad ng ating sinasabi po, ang strategy po nila, intimidation. Pero basta papasok sila sa gira, walang ganon, mga kababayan, ang mga Chinese. Takot man po sila. Although, mga kababayan, sila ngayon yung may pinakamalakas, malaking naval force sa buong mundo. Pero pagdating po sa nuclear power, 500 pa man lang po sila. Ang Amerikang kaalyado natin katartado, 5,500 po. Sabi ko nga po, mga kababayan, lahat ng probinsya dito, tagtadin na natin, posisyon na natin, mga kababayan. Humingi tayo ng mga 1,000 nuclear warheads lang, nuclear batteries sa Amerika. Iposisyon natin sa lahat nating province. Nakaumang sa lahat ng province ng China. Tingnan natin kung mangbubuli pa sa atin yung China. Ang tawag po niya, nuclear deterrence. Kaya huwag kayong nagpapaniwala sa mga propaganda kasi ng mga anti-government forces, anti-administration. Ang tawag niyan sa Israel, mga kababayan, Samson option. Kaya tingnan ninyo, ang Israel po, napakaliit na bansa, the size of Bicol region lang po. Walang bansa, including Russia, ang kayang i-intimidate ang Israel. Lahat ng mga Arab countries, Muslim, sa buong mundo, kalaban nila.
Pero na-intimidate po ang Israel, hindi po. Kasi po, pag pumasok sila doon, mga kababayan, at na-threaten ang existence ng Israel, mayroon silang tinatawag na Samson option. Ibig sabihin, sama-sama niya tayong mababaon. So ito po yung interview sa Facts First ni Christian Isguera kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang sinasabi rito. Parehas ng mga discussions natin po. Huwag kayong nagpapapaniwala sa mga sinasabi ni Maudigs at saka ng mga minions niya sa kanilang fear-mongering na magkakagira na po. Sabi nga po sa Bible, fear not, do not be troubled. Pero dapat ready po tayo for all these things must come to pass. Tama po? Ito po siya mga kababayan. That Arbitral Award is just a scrap of paper that should be thrown to the wastebasket. That is the line of China. Naparot niya yung line ng China. Parang siya ang ahente ng China to tell the Filipinos that Arbitral Award is just a scrap of paper to be thrown to the wastebasket. So, he was the spokesman of China to intimidate the people, the Filipino people. Kita ninyo? At sabi niya pa, Spokesman. China can fish in the West Philippine Sea. Bawal yun eh. Ang saligang batas natin, the Constitution. Inalaw mga kababayan during his time ni Maudigs na yung China daw, sinabi mismo ni Maudigs na pwede na niya kayong pumasok. Dami pong violation sa ating konstitusyon. Kung sana po yung dating Pangulong Maudigs ay Pangulo pa, impeachable offense po, culpable, violation of the Constitution po, ang kanyang ginawa. Kaya lang, ano pang magagawa natin? Wala na siya sa posisyon. You see? Ganon, mga kababayan. The exclusive economic zone, the marine wealth in the exclusive economic zone is reserved exclusively for Filipinos. Kaya nga exclusive niya, economic zone, sabi ni Antonio Carpio sa interview ni Christian Isguera, exclusive sa atin ang ibig sabihin. Paano pwede yung mga Chinese? Kita ninyo? Natawag yun exclusive eh. Exclusive economic zone. That is exclusive to the people who have jurisdiction over that area. Mr. Maravillas kasi niya. Di ba sabi ni Maudigs, ang lolo na Chinese? Kaya nga po mga kababayan, tapos yung kanyang anak na gusto ninyong maging presidente, may lahing Chinese, may lahing German. Asa pa kayo, mga kababayan, na ang interest ng mga mamamayang Filipino, ang isusulong niya, nasa dugo. Tama po? Ilang beses ko na sinabi sa inyo mga kababayan, na sa Bible, ang sabi ng Diyos mismo, sa Israel, the people of God, kung pipilian niya kayo ng leader, dapat galing sa inyo. Iyan po ang sabi sa Deuteronomy chapter 17 verse 15. Sabi dyan, be sure to appoint over you a king, the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. Naintindihan na ninyo, mga kababayan kong Filipino, nagtaka pa kayo kung bakit hindi sila pro-Filipino. Laing dayuhan po, Chinese. Sabi mismo ni Maudigs na ang lolo niya, Chinese. O ngayon, nakapag-asawa siya ng German. Si Inday, half Chinese Filipino, and German. Asa pa kayo? Ano plano ninyo sa 2028? Nasa sa inyo po yan. Ini-educate natin ang mga mamamayang Filipino. Informed choice. Hindi namin kayo pipigilan. Demokrasya tayo eh. Pero yan ang warning natin. Tama pa? Ay pagpatuloy natin itong interview ni Christian Isguera po kasi napakaganda ng kanyang interview with Carpio. Ay naman lang may jurisdiction dyan, according to the Arbitral Award. Pero sabi niya, I allow them to fish. That's against the Constitution.
And that's a culpable violation of the Constitution, katulad yung sinabi niya, patrol only the territorial sea. Pero of course, kontrolado niya yung Congress natin, walang mangyari, no? Tsaka sinabi niya, I simply love President Xi Jinping and the Chinese forces in the West Philippine Sea are there to protect me. Yung protector, mga kababayan ni Mao Diggs, yung Chinese military, hindi na pala armed forces. Kaya kayong mga armed forces, yung ating military, kuidaw kayo po sa panawagan. May mga pasaring na. Gusto nang lumusob ni Mao Diggs sa Palasyo Malacanang. Huwag kayong susubo sa agenda. Kasi po, ang protector, yes, hindi ako may sabi niyan, si Antonio Carpio, narinig niya mismo sa statement ni Mao Diggs nung panahon niya. In case there's an attempt to oust me. So, ang protector niya ngayon, China. Talagang siya, lucky talaga siya. He's really a puppet. Papitan niya kasi ng China, si Digong. Kung sinasabi niya ito, na the Chinese are there in the Spratlys to protect me in case there's a move against me. Biro ang protector niya, China against the Philippine people. Matindi talaga po. Arap-arapan na inahayag niya yung kanyang mga saloobin po. Ngayon, yung mga mamamayang Filipino, hindi kasi siniseryoso yung mga statements ni Digong. Akala nila nagjo-joke-joke lang. Ikong joke-joke lang po yung sinasabi ni Digong. Bakit ganito yung nangyari sa atin? Ngayon, inahanapan na tayo ng China ni Xi Jinping to comply with the so-called obligation. Nakipag-secret deal pala, mga kababayan daw, si Digong kay Xi Jinping na ang papayagan lang na pumuntang barko doon sa Sierra Madre, ang allowed lang ay dapat isa lang at walang mga construction materials na dapat dalhin para i-reinforce po yung nabubulok ng Sierra Madre. Ganon tayo pinagkanulo, mga kababayan ng Chinese blood na si Mao Diggs. Kaya tinatawag ko siya Mao Diggs. Kasi Chinese blood po. Ang kanang kamay niya si Bongo. At ang mga kakampi, si Glenn Chong. Asa pa kayo? Kahit yung mga vloggers niya po, may mga lahing Chinese. Kaya ingat po tayo sa mga propaganda line nitong mga minions ng China. Nag-intensify po sila ng fear-mongering sa atin. Tinatakot tayong tinatakot. Para ipamigay na natin ang ating teritoryo sa kanila kasi may na-discover silang 100 million tons ng oil po sa South China Sea. Ayan po yung balita noong March 10. China discovers 100 million tons of oil reserve in the South China Sea. Nakita ninyo kung bakit tayo pinagluluko at patuloy na tinatakot. At pag tayo po natakot sa kanila, panalo sila. Payag kayo pa? Pagpatuloy natin po itong interview. Sabi niya, sinabihan niya yung Forum Energy na don't go to Reed Bank because that will create trouble with China. So he barred. Kaya may problema tayo sa gas, nauubos na yung gas natin kasi dapat nagumpisa yung survey and drilling during his time kasi it takes 4 years Pinasubo talaga tayo po, pati yung ating ekonomiya. To survey and drill and to develop the gas platform, no? Kaya huli na tayo ngayon. Ngayon, sabi niya pa, sinabi niya, I cannot send the Navy and the Marines to the West Philippine Sea because there will be a massacre. Kasi sabi niya, ang daming barko yung China. Lalaki ng warships nila. Siya mismo, tinatakot tayo. Until today, ang nananakot sa mga Filipino, mga kababayan, si Mao Diggs at ang kanyang mga minions, para hindi tayo manindigan. Ganon katindi ang kasalanan ni Mao Diggs sa ating mga mamamayang Filipino. Pati yung lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo.
Vinayolate mga kababayan, sinalaola ni Mao Diggs. So ano pang gagawin ng mga sundalo kung mismong yung Commander-in-Chief ay takot to defend our country? Pinahiya mga kababayan ni Mao Diggs yung ating mga noble heroes na nagbuhis ng buhay mga kababayan to defend our country. Nakikita ninyo mga kababayan yung ginawa ng dating Pangulo? Alam mo yung three warfares ng China, the third warfare, kasi China, ang doctrine ng China, they will win the South China Sea without firing a single shot. How? Kita ninyo? Yun ang doctrine po ng China sa pakikipag-away. Intimidation yung ginagamit nila to win a war without firing a single shot. Kaya pag nagsakom tayo mga kababayan sa pananakot nila, tapos na tayo rito. Tuwang-tuwa po si Xi Jinping. Kaya pinupunduan po ni Xi Jinping yung mga propagandista nila na mga politiko at mga vloggers dito po sa ating bansa. By intimidation, tatakutin nila ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam with their large air and naval base, with their huge warships, the largest navy in the world sila ngayon. So, intimidation. They will not fire a single shot. Yun ang doctrine nila eh. Kasi if they fire a single shot, that's an armed attack. We will invoke the treaty with the US and na-lecture sila. No? Because So, ibig sabihin, kaya ginagamit nila yung intimidation to win the war kasi takot sila mga kababayan sa actual shooting war. Kaya tingnan ninyo, ang ginagamit po na pangbubuli sa atin, water cannon, binagabangga-bangga tayo, pero mag-fire po ng baril against our Navy or Coast Guard, hindi man nila po yun gagawin. Kasi nakaabang po yung ating kaibigang Amerika na nakatratado sa atin. For an attack of one is an attack to boss. It will trigger the Mutual Defense Treaty. Takot po ang China. Kasi nga po, more than 5,000 nuclear warheads ng China, ng Amerika, magiging silang kaluluwa lahat. They will be transformed to spirits. They will be sent to hell. Pag pinalipad ng Amerika, mga kababayan, ang kanilang mga nuclear warheads, sila 500 lang po. Naintindihan na ninyo, mga kababayan kong mga Filipino? Ang tawag niyan po, nuclear deterrence. Kaya yung ginamit sa atin po na strategy ng China. Pinalayas po, nagpondo sila ng mga organisasyon dito sa atin. Anti-America, pinalayas po yung US bases po. Pinaniwala tayo na magnet ng gira yung US bases sa ating bansa, yung Clark and Subic Naval Base. At wala man daw mag-iintensyon sa atin. Ayun, naniwala po sa propaganda. Yung mga Filipino, pati yung mga senador. Ano na nangyari? Biglang umabante yung China dito po sa West Philippine Sea. Doon nagsimula po yung aggressive actions ng China dito sa West Philippine Sea. Maniwala pa kayo sa kanilang propaganda? Huwag na po pauulit. Pag nagpaulit po tayo, lalamunin tayo ng China. Kaya nga sabi ko sa inyo, pati pag Chinese New Year po, huwag na kayo makisali. Kasi pati po yung kultura nila, ginagamit nila, cultural invasion po. Para yung resistance ng mga Filipino mawala. Kasi parehas ng mindset. Mayaman po kasi, land of gold po ang Pilipinas. At dito sa West Philippine Sea, yung black gold na sinasabi, yung oil po, milyon-milyon ang nakaimbak. Kaya interesado sila sa atin. So ituloy natin, mga kababayan, kung kaya ba ng China ang Amerika. They really cannot fight the US as of now kasi they have only 450 nuclear bombs. The US has 5,500. Talagang they will be buried. Kita ninyo? 450, 500 na po ang nuclear warheads ng China.
Yung Amerika po, 5,500 po. Sabi ko nga, yung 1,000 nuclear warheads, ingiin natin na iposisyon dito sa mga provinces ng ating bansa at nakaumang po sa lahat ng probinsya ng China. Tingnan natin. O, di ba? Kung gagalaw sila, yun lang po. 500 sa kanila, 1,000 sa atin. Galing sa Amerika. Tagta rin from Ilocos to Hulo, from Apari to Hulo, mga kababayan, nakaposisyon, 1,000 nuclear warheads. Importante lang po na ipakita natin yung resolve to defend the country sa mga Chinese para umayos po sila. Pero pag nagpakita tayo ng takot, talagang tatakutin po tayo. Kaya yung sabi sa Bible, sa mga believers po, fear not, do not be troubled. Ganon po. Sabi po, mag-ready sa gira. Sabi sa Joel 3, chapter 9, verse 10, proclaim this among the nations. Prepare for war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Beat your sword. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Pag natin pong sabihin na tayo ay mahina, sabihin natin, we are strong. Ang nagsabi Diyos mismo? Kasi alam ng Diyos ang damdamin ng tao. Pag sinabi ng tao na siya ay mahina, aabusuhin siya ng kanyang neighbor. Mahina siya eh. Pag alam ng neighbor mo na ikaw ay matatag, matapang ka, mabait yung neighbor. Tama ba? Kasi alam niya, hindi kanya kayang takutin. Tama pa? Yon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero malumanay magsalita. Pero he is strong. Hindi yung isang sabi, maisog, ay, surrender po sa China. Gustong ipamigay yung ating territory. Mismong siya, spokesman ng China. Sabi ni Carpio. Ituloy natin ang interview ni Christian Esguerra. No, not a single Chinese will survive. So, Pag ginawaan niya yon ng China na magpaputok diyan sa West Philippine Sea, alam nila, i-invoke natin yung Mutual Defense Treaty and a nuclear exchange. Not a single Chinese will survive. With 5,000 plus nuclear weapons ng Amerika, hindi nila nanaisin po magkipaggira sa Amerika po na ating katratado. Naintindihan na ninyo? Kaya dapat matuwa tayo. Next week po, pupunta rito si US Secretary of State Blinken with Japanese official din po, foreign minister yata yon, para sa trilateral talks involving dito po sa security ng West Philippine Sea. Pasalamat tayo, ganito yung ginagawang engagement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuwang-tuwa po si Tony Carpio, na kahit hindi niya binoto po si President Bongbong Marcos, len-len po ito, dilawan, pero natutuwa siya sa foreign policy. Nabigla nga daw siya, kala niya ang susundan na foreign policy ni President Bongbong Marcos, kaya hindi niya sinuport, ay yung linya po ni Maudigs. Nakita ninyo? Pero ang ginawa ng ating Pangulo is 360 degrees turnaround po. 90 degrees pala, turn. Yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binaliktad niya lahat ng mga policy sa China po. Kasi nga po, it's not for the best interest of the Filipino people, of our country. Tama pa? pananakot talaga sila. Yun ang kanilang strategy. Nananakot lang sila. Ang kanilang ahente dito sa Pilipinas para takutin tayo, si President Duterte. Kasi sabi ni President Duterte, it will be a massacre. Ang agent po ng pananakot, Sinigo. Tinatakot yung mga Filipino, pati yung ating military, siya yung commander-in-chief. I will not send my police pa sinabi niya, police and the army, the navy, to the West Philippine Sea. It will be a massacre. So talagang tinatakot niya tayo. And anong ginawa niya? Sabi niya, when he went to China, sabi niya, I align myself with the ideological flow of Russia and China.
it will be China, Russia, the Philippines against the rest of the world. Kita ninyo, kaya na-involve din po si Xi Jinping. Gustong-gusto po si Mao Diggs. Kaya kahit po wala na sa posisyon, tingnan ninyo, in-invite pa siya, no? Dinisrespect yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang in-invite po, biglang lumitaw na lang sa Beijing si Mao Diggs. Ngayon, kung ano yung pinag-usapan, until today, hindi man po nire-reveal. Kita niyo? Eh, ano klaseng utak yun, no? So, and then he pushed it by terminating the visiting forces agreement. Terminate niya eh. He gave notice. Kaya, but the military pushed back, so he had to suspend. Pagkatapos yung sinusulong mga kababayan, gustong patakbuhin kahit hindi na makalakad ng maayos nga. Gusto pagpatakbuhin ni Panilo. Si Mao Diggs, itry daw natin mga kababayan, Inday Duterte for President, Vice President Digong. Duterte daw, mga kababayan. Payag kayo? The running of the one-year period, no? And finally, he withdrew. So, remember yung pumunta siya sa Beijing, sinabi niya President Xi Jinping in front of everybody, state dinner, I am internally indebted to China. Eh, anak klaseng presidente ka ng Pilipinas, inaagaw yung ating teritoryo at maritime zones of West Philippine Sea. Tapos sabi niya, ako, I'm internally indebted to China. Matindi po. Ano klaseng presidente yon? At saka sabi niya, remember, sabi niya, kasi during the campaign, nagdrama siya. During the debate, hinalikan niya pa yung Philippine flag, he wrapped the Philippine flag around him, tapos sabi, Kaya yung mali natin ang Pilipinas slogan po, ingat kayo po. Salita lang yon. mag-gets Alam naman ninyo na pabago-bago po yung hangin. Ipiktuan niya siguro Mr. Maravillas talaga ng fentanyl. Malamang. ako, papuntang Scarborough, hamunin ko sila, magbarilan na lang kami. Eh, na-elect siya, no? Daming nadala sa atin doon eh. Naniwala yung mga mamamayang Pilipino. Pagkatapos, nung manalo, gusto nang gawing province yung ating bansa at yung desisyon ng UNCLOS po, gustong itapon sa waste basket. Walang silbihan na yan. Sabi niya, hindi nga ako marunong. After he was elected, sabi niya, hindi nga ako marunong lumangoy eh. Pag naniwala kayo sa akin, stupid kayo. Kaya yung mga naniniwala until today, kay Digong, kung ibabase natin sa linya ng mga sinasabi ni Tony Carpio po, mga estupido. Yun naman talaga niya, Mr. Maravillas, kahit pabago-bago yung mga pananalita, pati nga yung pulburo na binawi, hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa ng mga minions ni Mao Diggs. So, ganun ka-estupido. Binawi niya. Eh, anong klaseng presidente yan? So, So, galing mismo sa bibig ni Mao Diggs na kayong mga followers niya na naniwala, mga estupido kayo. Ano ngayon mga stupid na mga supporters ni Digong? that was a big damage. 6 years was really a big setback to us. Now, mabuti na lang, there's a total shift now, no? So, Ito na yung sinabi niya na kahit hindi siya mga kababayan, di niya binoto, di siya nangampanya, di niya binoto yung ating Pangulong Bongbong Marcos during the election. Linlin siya po. Ay, di mga mag-file nga siya ng mga disqualifications, yung mga kasama niya, sinulsulan niyang mag-file ng mga disqualification cases against then candidate Bongbong Marcos. Pero, mga kababayan, tingnan ninyo, iba na yung sinasabi ni Tony Carpio. Naniniwala na siya sa mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong.
At nasurpresaan niya ako sa naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Talagang malaking damage na gawa niya sa atin. And the biggest, na pwedeng you can feel it now, yung gas. Wala nang gas yung Malampaya. It's used to supply 3 of our largest gas-fired plants. Ngayong 2 na lang, bumababa na yung pressure. Next year, maybe only 1 gas-fired plant ang kayang isusupply. Dapat na-develop na natin yung grid bank. It takes 4 years ayaw niya tayo papuntahin doon kasi magagalit si President Xi Jinping Ayaw niya babanggayin kasi I love President Xi Jinping. Love na love po si Xi Jinping. Anong meron kay Xi Jinping po? Ang alam natin, mayaman kasi po yung China. Tama pa? So talagang malaking perwisyo sa atin ngayon. Okay, I think malinaw na po yan sa mga taong gagamitin. Si ng Christian innovation Esguerra nila ng po common sense. ang nagsasabi. Kung gaano katindi yung naging damage nga no nakarang 6 na taon. Matindihan niya yung damage na ginawa ni President President Digong sa 6 years. Ting national interest. Ito po, Justice, yung tanong ko, no? Hindi na po siya presidente, pero kung nakaupo pa po siya, di ba kayo na po nagsabi? Awag na ito, mga kababayan. Ngayon, ito na yung statement ni Carpio sa naging posisyon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa issue ng West Philippine Sea na maging siya, mga kababayan, na surprise. Kasi hindi niya akalain na ganito yung magiging posisyon ng ating Pangulo. Ang expectation niya, susundan yung kanyang predecessor na si Digong. Ito po, mga kababayan. Well, I think it's I was pleasantly surprised na ganito yung policy ni BBM because the reason why I supported another candidate because I was afraid he will continue Kasi before the election ganyan yung Pleasantly surprised siya. Kaya iba yung kandidato ng kanyang sinuport. Alam ko na si Linlin po. Si Lutang. Kita ninyo? Napabilib mga kababayan. Si dating Senior Associate Justice Tony Carpio ng mga paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. So it was a pleasant surprise and I fully support that kind of policy now na we will assert the Arbitral Award. Tsaka ang gusto natin noon, I was explaining it to everybody na dapat magkaroon ng joint patrols with the US, with UK kasi yung joint patrol na yan, that is the most that's the strongest enforcement of the Arbitral Award. Kasi So tama po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po galit na galit yung China. Sige, propaganda po dito sa atin at sinasabing gusto nang makipaggira yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa China. Wala pong ganon. Ini-enforce lang po ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa na may interest din po dito sa South China Sea. Kasi nga po, passage siya ng kalakal sa buong mundo at may desisyon yung UNCLOS po na pabor sa atin. So tama pa? sabi ng China, amin yung dagat na yan. Pag may joint patrol tayo, we're telling China, andito kami, hindi sa inyo ito. This is part of the EEZ of the Philippines. So actual yun. Talagang face-to-face confrontation with China yan. Pag nagpag-joint patrol ka sa EEZ natin, within the TEDAS line nila, talagang very strong yan. Actual yan. It's a physical. So, we have a strong president, mga kababayan. Galing mismo yan sa bibig ni Carpio. Hindi kalyado ng ating Pangulo. Yung ginawa niya is a strong action dito po sa West Philippine Sea. So we have a strong president. Hindi yung siging daldal pong maisog leader. Maisog leader. Takot sa ICC pong harapin yung kaso. Buti pa si De Lima. Kinayang magpakulong 6 years. Yan ang totoong maisog. Pero si Maudigs,
takot na takot po. Pati yung kanyang spiritual advisor na si Pacquiao. Manifestation of support to the Arbital Award. Pag gagawin natin to jointly with the US, with UK, Japan, with France, and they're all offering, Canada, Australia. That's why we should do. And So sila mismo na mga bansang mayayaman and powerful militarily, yung nag-offer sa atin, gustong mangyari ninyo, tanggihan natin na binubuli tayong binubuli ng China. Anong pag-iisip yun, mga kababayan? ngayon, I'm very happy with that. No, we're now talking to all of these countries, and they're happy also na So tama po yung pasyal-pasyal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga dilawan po, tahimik po. Ang maingay yung DDS. Hindi po sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paglilibot sa buong mundo kasi alam ng mga dilawan, kakampi na ngayon yung dilawan, hindi kakamping kundi kakampula. Kita ninyo? Kasi nakita nila tama yung tinatahak na landas ng ating Pangulo, kaya nanahimik na po sila. Ang maingay po ngayon, si Inday, yung kanyang tatay at mga minions, ka-unity. Wala naman na niya, Mr. Maravillas. Nawasag ng tuluyan yung unity. Yung nakikita niya natin, plastika na lang. Sinabi niyo pa. sila sa atin in the joint patrol. So, I think we have the full support now, unlike before during the time of Duterte. Hirap na hirap kasi yung presidente natin ang kalaban natin eh. Ang kalaban mismo during the time of Digong ng mga mamamayang Filipino ay yung presidente. Sabi yan ni Carpio. Siya ang spokesperson ng China dito eh. Kita ninyo? Kasi siya niya yung spokesperson ng China dito sa ating bansa. Ayan man lang po, mga kababayan, napahaba yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.